Kunin mo ng sweldo mo at lumabas ka na. Walang emosyon na sambit ng may-ari ng restaurant habang basta nalang initsa ang ilang perang papel sa lamesa. Hindi man lang niya tiningnan si Ashley sa mata. Alam ng lahat ng empleyado roon ang ibig sabihin nun. Kapag ang espesyal na kliyente ang sangkot, kahit mali, kahit bastos, kahit nakakababa ng dangal, ang waitress ang palaging talo. Sir, pakiusap. Nakita niyo naman po kung paano siya umasta. Nanginginig ang boses na sabi ni Ashley. Hindi ko po sinadya. Sinusubukan ko lang pong ipagtanggol ang sarili ko. Ngunit hindi na siya pinatapos. Hindi ko kailangan makinig. Lahat ng waitress dito, alam ang patakaran. Ayaw mo? Ayan ang bayad mo. Lumabas ka na. Sabi pa ng may-ari ng restaurant. Tahimik ang buong opisina. Wala ni isang naglakas loob na magsalita. Dahan-dahang huminga si Ashley. Pinigil ang pag-iyak, saka kinuha ang pera. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May awa, may takot, may pasasalamat na hindi sila ang nasa lugar niya ngayon. Paglabas niya ng pinto, doon lang siya napahinto. Yun na ba yun? Ganito na lang ba kadaling burahin ang lahat? Mahina niyang bulong sa sarili. Ito na ang katapusan ng trabaho niya. At marahil katapusan na rin ng mga pangarap niya. Sa ibang sitwasyon, madali lang sana. Humanap ng bagong trabaho, lumipat ng restaurant, kalimutan ang masamang karanasan. Pero hindi ito ordinaryong araw. Nakataya ang buhay ng anak niya. Kailangan niya ng mas mahabang oras ng trabaho, mas maraming overtime, mas malaking sahod. Kahit kapalit pa nito ang pagod at dignidad. At mas masakit isipin, malamang i-blacklist siya ng dati niyang boss. Sa mundong ginagalawan niya, sapat na ang isang tawag para hindi ka natanggapin kahit saan. Waitress lang ang alam niyang trabaho. Kung hindi lang sana siya huminto sa kolehiyo, kung may propesyon lang sana siya, hindi na sana siya nandito ngayon. Nakayuko, naglalakad palabas ng restaurant na parang itinapong basahan. Kung naging matapang lang ako noon, kung pinili ko ang sarili ko, puno ng pagsisisi na bulog ni Ashley. Pero ang buhay, touch move, hindi mo na maibabalik kung ano ang desisyon mo sa nakaraan. Magaling si Ashley sa eskwela noon. Tahimik, masipag, at laging may pangarap. Madali siyang nakapasok sa kolehiyo. Simple lang ang buhay nila ng kanyang ina. Walang luho pero puno ng pag-asa. Hanggang sa ikalawang taon niya sa kolehiyo, may dumating na taong tuluyang nagpabago ng takbo ng kanyang buhay. Si Frank, ang kaklase niyang palangiti, matyaga at marunong mangarap. Hindi man perpekto pero ramdam ni Ashley ang pagmamahal nito. Isang gabi, matapos ang mahabang pag-aaral sa library, lumapit si Frank. Ashley, pakasalan mo ko. Mahina pero determinadong sabi nito. Parang tumigil ang mundo niya. Ha? Frank, seryoso ka ba? Nauutal niyang tanong. Hindi ako nagbibiro. Mahal kita. Gusto kitang makasama habang buhay. Puno ng lambing na sabi ni Frank. Sa mga sandaling yon, naniwala si Ashley na nasa tamang direksyon ng lahat. Minahal niya si Frank ng buong buo at walang pag-aalinlangan. At sa likod ng matamis na pangarap na yon, may isang lihim na dahan-dahang lumalaki sa loob niya. Buntis si Ashley. Isang katotohanan ng akala niya'y magiging simula ng mas masayang bukas. Pero siya ring magiging dahilan ng pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Sa sinapupunan ni Ashley, may munting tibok na unti-unting lumalakas. Ang magiging anak niya na si Marie. Ngunit sa gitna ng masayang balita, iisa lang ang umiyak, ang kanyang ina. Anak,
Bakit parang minamadali mo ang lahat? Napaupo at nanginginig ang boses na tanong nito. Wala ka pang propesyon. Wala pa kayong sariling tirahan. Sana'y tinapos mo muna ang pag-aaral mo bago ka bumuo ng pamilya. Tahimik si Ashley, hawak ang kamay ng ina at pilit na ngumiti. Ma, mahal namin ang isa't isa. Kakayanin namin. Pangako, aayos din po ang lahat. Pero ang mga mata ng kanyang ina, punong-puno ng takot, hindi galit. Takot para sa kinabukasan niya. At gaya ng madalas mangyari sa buhay, tama ang nanay ni Ashley. Hindi na nakabalik si Ashley sa kolehiyo. Hindi pa man umaabot ng 6 na buwan ang baby noon na si Marie. May isa na namang katotohanang bumagsak na parang kidlat. Buntis na naman siya. Hindi pa ako handa. Paano na naman? Takot na tanong niya sa sarili. Sa una, sinubukan pa ni Frank. Oo, mahal niya si Ashley. Oo, mahal niya ang anak na si Marie. Pero ang pagmamahal kapag sinubok ng gutom, bayarin at responsibilidad, doon lumalabas kung sino ang mananatili at sino ang tatakbo. Unti-unting nawala si Frank. Hindi sa isang malaking away, hindi sa isang malinaw na desisyon, kundi sa araw-araw na pag-uwi niya ng pagod, tahimik at palaging iritable. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi naman sapat ang kinikita ko. Minsang sigaw ni Frank kay Ashley. Hindi naman kita sinisisi. Kailangan lang natin magtulungan. Lumuluhang sabi niya rito. Pero habang dumarami ang responsibilidad, lalo namang lumiliit ang loob ni Frank. Hanggang sa isang gabi, nang nalaman niya ang tungkol sa ikalawang anak, parang may pumutok sa loob niya. Hindi ko na kaya to, Ashley. Namumula ang mga mata at nanginginig na sabi ni Frank. Pagod na ako. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Frank, pamilya natin to. Huwag mo kaming iwan. Humihikbing sabi ni Ashley. Pero ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, bumalik sa pagiging anak. Bumalik sa bahay ng mga magulang niya. Iniwan si Ashley na buntis, may kargang sanggol, at wasak ang mundo. Walang paalam na maayos, walang plano, at walang pananagutan. Siyempre, tinulungan siya ng kanyang ina. Gabi-gabing walang tulog, palaging nagtitipid, palaging nagkakalkula kung alin ang bibilhin. Gatas ba o gamot? Pero ang sahod ng isang nurse, sapat lang para mabuhay, hindi para mangarap. Ilang buwan matapos isilang ang kanyang anak na lalaki na si Tommy, alam ni Ashley na hindi na siya pwedeng umasa lang. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa para sa mga anak ko, mahina niyang sabi sa sarili. Naghanap siya ng trabaho na may maayos na oras, yung pwede sa isang ina, yung pwede kahit pagod. At doon niya nakita ang sagot. Shift work bilang waitress. Hindi man niya ginusto, pero ito ang kayang pagsabayin sa pagiging ina. Salitan sila ng nanay niya sa pag-aalaga kina Marie at Tommy. Habang ang isa'y nagbabantay ng mga bata, ang isa'y nakikipaglaban sa mundo. At hindi pa tapos ang pagsubok kay Ashley. Dahil ang trabahong pinasok niya para iligtas ang kanyang mga anak, siya ring magdadala sa kanya sa pinakamapait na kahihiyan at pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Sa una, tinulungan si Ashley ng isang kaibigan. Isang maliit na cafe lang yon, malapit sa bahay nila. Hindi kalakihan ng sahod, pero sapat para sa gatas ni na Marie at Tommy. Tahimik ang trabaho, maayos ang oras. Sa una, akala niya ay ito na. Pero hindi nagtagal, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Ashley, ikaw talagang pinakamagandang waitress dito. Alam mo ba yon? Nakangiti at masyadong malapit ang may-ari ng cafe sa kanya. Napaurong si Ashley. Hindi niya gusto ang tono. Hindi niya gusto ang tingin.
Sir, trabaho lang po ang pinunta ko dito. Mahinahon niyang sagot pero may distansya. Pero araw-araw, paulit-ulit, papuri na may halong mali siya. Biro na may kasamang tingin. Hanggang sa isang araw, tinanong siya ng may-ari ng cafe. Bakit ba napaka-strikta mo? Pwede naman tayo mag-usap ng mas personal. Doon na siya tumayo. Kinabukasan, nag-resign si Ashley. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may hangganan ang pagtitiis ng isang babae. Sa ikalawang trabaho, mas maayos sana. Walang harassment, walang bastos. Pero bawat mali, kahit basong natapon, maling order, 1 minutong late, may multa. Rules are rules, sabi ng kanyang boss. At sa dulo ng linggo, halos wala nang natira sa kanyang sahod. Ganito ba talaga? Kahit anong gawin ko, may kapalit na parusa? Pagod na tanong niya sa sarili. Kaya muli, lumipat na naman siya. Hanggang sa isang araw, parang may liwanag na dumating. Isang kilalang restaurant sa lungsod, magandang reputasyon, maayos ang pasahod, malaki ang tip. At ang boss, mahigpit pero patas. Hindi ako pumapayag sa katamaran, pero kung maayos ka magtrabaho, maayos din ang trato ko sa'yo. Sabi ng kanyang boss. Napangiti si Ashley. Sa wakas, baka ito ng trabahong magliligtas sa amin. Nakangiti niyang sabi. Pero gaya ng lahat ng tila perpekto, may kapalit itong isang malaking problema. Isang customer. Isang babaeng magara ang suot, kumikislap ang alahas, at mataas ang tingin sa sarili. May edad na pero ang boses, matinis at puno ng pagmamaliit. Si Mrs. Flores. Sa unang araw pa lang ni Ashley, nasaksihan niya ang isang eksena. Miss, ano to? Malamig ang kape. Malakas ang boses na sabi ni Mrs. Flores. Pasensya na po, papalitan ko agad. Sagot ng waitress. At ano tong lasa? Hindi ganitong in-order ko. Mataray na sabi nito. Pinapalitan ng tasa, pinapalitan ng platito. Pero hindi pa rin sapat. Ano to? May buhok sa platito. Sabi pa ni Mrs. Flores. Nanginginig ang waitress. Hindi po galing sa akin yan. Tumahimik ka. Anong hindi sa'yo? Sa huli, tinawag ang boss. At bago pa matapos ang araw, wala na ang waitress. Tanggal. At walang nagawa ang mga staff, kundi ang tumahimik. Bakit parang araw-araw nandito yung babaeng yon? Pabulong na tanong ni Ashley sa kasamahan. Nagkatinginan muna ang mga ito bago sumagot. Siguro wala siyang kaaway sa bahay. Kaya dito siya pumupunta para may mapagbuntunan. Tsaka kamag-anak daw siya ni boss. Kaya pala, sabi ni Ashley. Kaya kahit anong gawin niya, siyang tama. At tayo, lagi tayong mali. Sabi pa ng isa. Huminga ng malalim si Ashley. Mag-iingat ka, darating din ang araw na ikaw ang mapagtitripan yan. Sa una, hindi naintindihan ni Ashley ang ibig sabihin noon. Pero makalipas ang ilang araw, nalaman niya ang isang lihim na kaugalian sa restaurant. Isang tahimik, hindi nakasulat na patakaran. Kapag si Mrs. Flores ang customer, kahit hindi ikaw ang may kasalanan, ikaw ang magbabayad. Kapag dumadating si Mrs. Flores, may isang kakaibang ritual na agad nagsisimula sa kusina. Ang bunutan. Mga posporo ang ginagamit. Maiksi ang malas, mahaba ang ligtas. Hindi dahil ayaw magtrabaho ng mga waitress, kundi dahil walang gustong mapahiya. Oo, sa lahat ng taon, 2 pa lang ang natatanggal dahil sa babaeng yon. Pero ang sigaw, panlalait at pagbabanta, halos lingguhan. At sa 3 taon ni Ashley sa restaurant, ilang beses na rin siyang nabunot. Maiikling laban, mabababaw na reklamo, walang seryosong paratang, lagi niyang nalalampasan.
hanggang sa araw na yon. Isang araw na may bit-bit na kaba si Ashley. Pupunta sana siya sa opisina ng boss dahil may mahalaga siyang hihilingin para sa mga anak niya, para sa kinabukasan nila. Pero bago pa siya makarating sa pintuan, biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Tahimik ang lahat dahil dumating si Mrs. Flores. At halata masama ang gising nito. Bunutan na, pabulong at kinakabahan na sabi ng katrabaho ni Ashley. Nagkumpulan sila, 1 posporo, 2 posporo, at sa kamay ni Ashley ang pinakamaiksi. Napatingin siya sa paligid. May mga matang may awa, may mga matang nagpapasalamat na hindi sila ang nakabunot. Okay, kakayanin ko to. Kailangan kong kayanin, sabi niya sa sarili. Pinilit niyang ngumiti, yung pinakamabait, yung pinakamaayos. At pagkatapos, lumapit siya sa lamesa. Magandang araw po, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko? Magalang na tanong ni Ashley. Hindi man lang siya tiningnan. Malamig na sumagot si Mrs. Flores. Menu, yung may calorie count, lahat. Handa si Ashley. Inilabas niya agad ang tamang menu. Nandito po, maaari rin po kaming magrekomenda ng dish of the day. Kaya kong pumili mag-isa. Pasigaw na sabi ni Mrs. Flores. Hindi ko kailangan ng payo mo. Napayok ko si Ashley. Medium rare steak, Greek salad. At bago yan, latte, almond milk. Bilisan mo, wala akong oras. Opo ma'am, mahinahong sagot ni Ashley. Sa bilis ng kilos niya, parang hinahabol siya ng apoy. Ilang sandali lang, nasa mesa ng latte. Lumipat siya sa kabilang mesa para kumuha ng order. Nang biglang, ano to? Almond milk ba to? Pasigaw na tanong ni Mrs. Flores. Napalingon si Ashley. Opo ma'am. Hoy, ikaw kinakausap kita. Bago pa makalapit si Ashley, tinawag na ng babae ang administrator. At sa loob lamang ng ilang segundo, dumating ang boss. Nagmamadali ito at nakayuko. Mrs. Flores, pasensya na po. Ano po ang problema? Walang silbi ang staff mo. Hindi man lang marunong sumunod. Agad lumingon ang boss kay Ashley. Palitan mong inumin. Mahina pero mariing sabi nito. At magdala ka ng special dessert. Libre. Bilisan mo. Walang pagtutol, sumunod si Ashley. Ginawa niya ang lahat. Bagong latte, special na dessert, pinakamabilis at pinakamaayos. Pero wala pa ring saysay. Alisin mo na yung mga basurang yan sa lamesa ko, sabi ni Mrs. Flores at itinulak ang plato. Natahimik ang paligid. Tinitigan ni Mrs. Flores si Ashley mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung bakit ka pa nagtatrabaho dito. Wala ka namang kwenta. Nakatayo si Ashley, hawak ang tray. Huwag kang iiyak. Hindi dito, hindi ngayon. Paulit-ulit niyang bulong sa isip niya. Pero ramdam niya may paparating na mas masama. At sa likod niya, nakatingin ang boss. Hindi para ipagtanggol siya, kundi para husgahan. Sa araw na yon, hindi lang dangal ni Ashley ang nakataya, kundi ang kabuhayan ng kanyang mga anak. Mabilis na pinulot ni Ashley ang mga plato. Nanginginig ang kamay habang iniipon ang mga ito sa tray. Gusto na lang niyang matapos ang sandaling yon. Umalis, lumayo. Pero sa isang iglap, nadapa siya. Isang maling hakbang, 1 segundo ng kawalan ng balanse. At parang slow motion. Dumulas ang ilang plato, bumagsak sa sahig, at sumabit sa manggas ni Mrs. Flores. Nilapnos ng sarsa at kape ang mamahaling suot nito. Tahimik ang buong restaurant. Isang tibok ng puso, tapos, Anong kalokohan to? Pasigaw at galit na sabi ng ginang. Napaatras si Ashley. Paano mo nagawang gawin to? Gumaganti ka ba sa akin?
Tinuturo siya ng babae na parang kriminal. Isulat mo yan sa isip mo. Tapos ka na dito. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho kahit bilang tagalinis. Nanginginig ang tuhod ni Ashley. Hindi ko naman po sinasadya. Nauutal niyang sabi. Sa ingay ng sigawan, muling bumalik ang boss. Isang tingin lang niya. Alam na niya kung sino ang sisisihin. Ashley, sa opisina ko ngayon din. Iniwan siya roon upang ayusin ang sitwasyon. Pero alam na ni Ashley ang ibig sabihin nun. Ganun lang, isang pagkakadapa, isang maling sandali. Nawala ang trabaho na inaasahan niyang magliligtas sa buhay ng anak niya. Pag-uwi ni Ashley, hindi pa man siya nakakapagsalita, alam na agad ng kanyang ina. Hindi ba umayos anak? Mahinahon nitong tanong. Napaupo si Ashley, tumulo na ang mga luha. Mas malala ma, tinanggal ako dahil dun sa babaeng yon. Sandaling katahimikan. Alam mo ba, dapat hinampas ko na lang siya ng tray ma. Tinanggal din naman ako. Mapait na tumawa si Ashley. Lumapit ang kanyang ina at niyakap siya. Ayos lang anak, kakayanin natin. Tutulungan tayo ng Diyos. Gagawin ko ang lahat para kay Marie at ikaw makakahanap ka rin ng trabaho. Marahang tumango si Ashley. Pero sa puso niya may mas mabigat na takot. Hindi ang kawalan ng trabaho, kundi ang kalusugan ng kanyang anak. Noong ipinanganak si Marie, malusog naman, masigla at palaging tumatawa. Pero ilang taon ang nakalipas, napansin ni Ashley ang pagbabago. Maputla, mabilis magkapasa kahit sa munting pagkakadapa. Hanggang sa isang araw, sa playground, biglang dumugo ang ilong ni Marie. Doon na kinabahan si Ashley. Mga tests, mga examination, at mahabang oras sa ospital. Ang hatol, leukemia. Hindi anak ko, hindi si Marie. May pag-asa po. Mahinahong sabi ng doktor. Malaki ang tsansa pero kailangan ng agarang gamutan at mahal po. Mahal. Isang salitang parang kutsilyo. Saan kukuha ng ganoon kalaking halaga ang isang nurse at isang waitress? Pero hindi sumuko ang dalawang babae. Humingi ng tulong sa mga volunteer group, kumontak ng kaibigan, lumapit sa mga kamag-anak. Paisa-isang piso, paisa-isang daan. Nakaipon sila ng malaking bahagi, pero kulang pa rin. Kaya kahit labag sa loob, nagpa siya si Ashley. Kahit anong mangyari, susubukan ko, bulong niya sa sarili. Pupunta siya sa dating boss, hihingi ng tulong. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay, pero may tsansa. Kung hindi lang dahil kay Mrs. Flores, hindi sana siya natanggal. Pero may mas masakit pa. Hindi na siya makakahanap ng trabaho bilang waitress. May isang taong nag-video ng eskandalo, ini-upload sa internet. Pero ang nakita lang doon, isang palpak na waitress na nabitiwan ang mga plato sa isang matandang babae. Walang sigaw, walang pandalait, walang katotohanan. Nag-viral ang video at ang kasikatan laban kay Ashley. Isa-isang nakita yon ng mga may-ari ng cafe at restaurant. At kahit ang pinakamababang kainan, sarado na sa kanya ang pinto. Sa huli, nakatanggap siya ng trabaho. Hindi bilang waitress, kundi bilang dishwasher at tagalinis. Sa iba't ibang lugar, iba't ibang oras. Walang pahinga. Hindi bumaba ang sahod, pero wala na siyang oras. Walang oras para sa sarili. Walang oras para sa mga anak. Pero para kay Marie, kahit maubo siya, lalaban si Ashley. Habang si Ashley ay halos araw-gabing nagtatrabaho, ang kanyang ina naman ang naging sandigan ng tahanan. Siya ang nag-alaga kay Tommy. Siya rin ang sumama kay Marie sa bawat gamutan. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwang puno ng takot, pag-asa at walang humpay na dasal. At unti-unti, gumanda ang lagay ni Marie.
Maganda ang response ng katawan niya sa treatment. Tuloy-tuloy lang po. Napaiyak si Ashley. Hindi sa pagod, kundi sa pasasalamat. Oo, halos hindi na siya matulog. Oo, baon pa rin sila sa utang. Pero sa tuwing makikita niyang may kulay na ulit ang pisngi ni Marie, parang bumabalik ang lakas niya. Kakayanin ko to para sa kanila. Handa siyang magtiis bilang isang ina. Pinoprotektahan nila ang isa't isa laban sa dagdag na problema. Paminsan-minsan, pinipilit ni Ashley na magpahinga kahit kaunti. Madalas, naglalakad na lang siya pauwi mula sa trabaho. Libre, tahimik, at yun lang ang kaya niya sa ngayon. Buwan ng Pebrero noon, namumulaklak ang mga puno, nagiging mas maliwanag ang paligid. At sa bawat hakbang niya, umaasa siyang balang araw, may babago rin sa kanyang buhay. Hanggang isang gabi, habang lutang sa pag-iisip, hindi niya namalayan na napadpad siya sa harap ng restaurant na minsan nang nagwasak sa kanya. Huminto siya sandali at humugot ng malalim na hininga. Wala na yon, tapos na yon, bulong niya sa sarili. Patalikod na sana siya nang may kumislap sa damuhan. Yumuko siya at isang napakagandang gintong palawit. May mahalagang bato, kumikintab sa liwanag ng poste. Maingat niya yung pinulot, saglit niyang tinitigan at isinilid sa bulsa. Pagdating sa bahay, pinatulog niya na ang mga bata. Sa ilalim ng ilaw, sinuri niya ang alahas. Napabuntong hininga siya. Hindi ako kailanman magkakaroon ng ganito. Pero hindi niya kailanman maisip na ang kinin yon. Hindi rin niya dinala sa sanglaan. Alam niyang barya lang ang kapalit. At paano kung may matandang babaeng nakawala noon? Baka ngayon ay umiiyak at nag-aalala. Kaya naman, napagpasyahan niya na mag-post sa isang online community group. May napulot po akong gold pendant malapit sa isang restaurant. Pakidescribe po para makuha. Ilang minuto lang, sunod-sunod ang nag-chat. Pero walang makapagbigay ng tamang detalye. Napagod si Ashley. Tatanggalin niya na sana ang post nang may tumawag ulit. Babae ang boses. May pendant akong nawawala. Detalyado ang paglalarawan. Eksakto at may dagdag pa. Binubuksan ho yun. Sa loob may black and white na litrato at nakasulat, One Life, One Love. Charlotte and Benjamin. Napatigil si Ashley. Opo, nasa akin po. Humingi ang babae ng pabor. Hindi raw siya makalabas dahil may sakit. Kung pwede raw ay ihatid na lang. Malayo dahil sa kabilang dulo pa ng lungsod. Nag-alinlangan si Ashley pero pumayag na rin. Pagdating niya roon, napatingin siya sa paligid. Prestihiyosong lugar, malalaki ang bahay. Pwede naman siyang magpadala ng tao, bulong niya sa sarili. Kumatok siya sa pinto at nang bumukas yun, parang huminto ang mundo. Si Mrs. Flores. Oo, wala na ang alahas, wala na ang mamahaling ayos. Simple ang suot, tahimik ang mukha, pero siya yun. Hello, pumasok ka, iha. Nailang si Ashley pero kinuha niyang pendant at iniabot. Tahimik na hinalikan ng babae ang pendant. Tumaas ang tingin niya na may luha sa mga mata. Salamat. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. May luha na sabi ni Mrs. Flores. Regalo ito ng asawa ko noong ikasal kami. Hindi siya mayaman. Pinag-ipunan niya ito. Namatay siya na taon na ang nakalipas. Mag-isa na lang ako ngayon. Niyaya niya si Ashley na umupo at magkape. Nagkwento ito tungkol sa kanyang kabataan, ng pag-ibig, at bigla hinubad niya ang mamahaling singsing sa daliri. Eto, kunin mo bilang pasasalamat, sabi ni Mrs. Flores. Agad namang tumanggi si Ashley. Hindi na ho. Hindi ko po ginawa yun para dyan. Ngumiti ang matanda. Ang mabubuting gawa ay may kapalit. Hindi man sa akin, pero sa kapalaran. May sasabihin pa sana si Mrs. Flores, pero tumayo na si Ashley. Pasensya na ho, kailangan ko nang umuwi.
Magalang niyang sabi. Nagpasalamat muli si Mrs. Flores. Nag-alok din ng pamasahe. Tinanggap naman yun ni Ashley. At habang papalayo, lihim siyang natuwa na hindi siya nakilala. Hindi siya takot mapagalitan. Mas mahihiya siya para kay Mrs. Flores. Napagtanto ni Ashley na sa loob ng bahay ni Mrs. Flores ay isa palang ordinaryong babae. Maayos magsalita, mahinahon, at may lungkot sa mga mata. Marahil dahil sa matagal na pagdadalamhati sa asawa niyang yumao, naging mapait siya sa mundo kapag lumalabas ng tahanan. Sa loob ng taxi, unti-unting kumalma si Ashley. Tinitigan niya ang mga ilaw sa labas ng bintana. Tama na, kalimutan ko na lang ang lahat ng yun. Hindi niya na iisipin si Mrs. Flores. Hindi na niya babalikan ang nakaraan. Wala naman siyang galit. Matagal nang nagpatawad ang puso niya. Bukod doon, marami pa siyang dapat alalahanin. Mga bata, trabaho, utang. Bakit pa siya magsasayang ng lakas sa maliliit na bagay? Ngunit laking gulat ni Ashley. Biglang nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Ilang araw pa lang ang lumipas mula nang ihatid niya ang pendant. Tumunog ang kanyang cellphone. Good day po. Tumatawag kami mula dito sa Grand Hotel, dito sa Lungsod. Inaanyayahan po namin kayo para sa isang interview bilang administrator. Napatigil si Ashley. Administrator ho? Pasensya na. Nag-a-apply po ako bilang waitress. Opo, alam po namin. Pero nagustuhan ng manager ang resume niyo. Sa tingin niya, mas bagay po kayo sa posisyong yon. Parang may kumalabit sa dibdib ni Ashley. Totoo ba to o prank lang? Bulog niya sa sarili. Nag-alinlangan siya at nag-isip. Pero paano kung ngumiti na sa wakas ang kapalaran? Dumating siya sa interview sa tamang oras at nang marinig niya ang sahod, nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito pagkakamali, hindi rin biro. Salamat, bulong niya sa sarili. Ilang araw lang, nagsimula na siya sa trabaho. Oo, wala siyang formal na karanasan bilang administrator. Pero taon ng pagiging waitress ang naging puhunan niya. Alam niya ang takbo ng trabaho. Alam niya ang pangangailangan ng staff. Alam niya kung paano kausapin ang mga bisita. At kung paano pakalmahin ang galit. Ang kanyang talas ng isip, pagmamasid at sipag ang nagsalba sa kanya. Walang reklamo ang management. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakahinga ng maluwag si Ashley. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang mga pagbabago. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nandoon si Frank, ang lalaking tumakbo bago ipanganak si Tommy. Natigilan si Ashley. Alam niyang nag-asawa na ito, lumayo, at kahit nang magkasakit si Marie, hindi man lang nagpakita. Oo, tumulong ang mga magulang nito, pero utang yon. Utang na hanggang ngayon ay iniintindi niya. At ngayon, nasa harap niya ulit si Frank. May daladalang regalo, may mukha na puno ng pagsisisi. Ashley, pasensya na. Nagkamali ako. Nagkibit balikat si Ashley. Kailangan kong umalis nun. Paliwanag pa ni Frank. Sumama ako sa asawa ko sa ibang bansa. Hindi ako nakapunta kay Marie tapos niloko nilang pala ako. Doon ko lang na-realize ang lahat. Huminga ng malalim si Ashley. Frank, tama na. Hindi ko kailangan ng detalye. Inabot niya ang mga regalo. Salamat sa mga to. Pero ano ba talagang pakay mo? Wala, gusto ko lang sabihin na hindi mo na kailangan bayaran ng utang sa mga magulang ko. Ako nang bahala at magbabayad ako ng sustento. Hindi man agad pero tutuparin ko. Natahimik si Ashley. Pakiusap, hayaan mo na lang akong makita ang mga bata. May pakiusap na sabi nito. Tumingin siya sa loob ng bahay. Frank, silang mga anak mo at matagal na silang nagtatanong tungkol sa ama nila. Masaya si Ashley, hindi dahil bumalik si Frank, kundi dahil may isang mabigat na pasanin ang nabawasan. Ang utang sa mga magulang nito, isang tinik sa dibdib niya.
Ang sustento makakatulong para tuluyang matapos ang mga loan. Pero wala nang babalikan. Ang pagmamahal niya kay Frank ay matagal nang naubos. Gayunpaman, ang galit at sakit na ilang taon niyang kinimkim ay unti-unti nang humupa. Hindi na siya galit, pero hindi na rin masakit. At hindi niya alam, malapit na ring magbago ang personal niyang buhay. May isang gwapong lalaki na madalas magtanghalian sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Ashley. Ang pangalan niya ay Stanley. Hindi nagtagal, napansin ni Ashley ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi bastos, hindi mapang-angkin. Tahimik pero malinaw. Bakit ako kinikilig? Pero mabilis din niyang pinatay ang ideya. Isang babaeng hiwalay, may 2 anak, may responsibilidad na hindi biro. Sino ba ang lalaking handang akuin yon? Hindi siya para sa akin. Kapag nalaman niyang totoo, mawawala rin siya. Bulong niya sa sarili. Kaya sinikap niyang umiwas. Hindi makipagtagpo ng tingin, hindi magtagal sa paligid nito. Pero may mga lalaking kapag may gusto, kusang lumalapit. At isang gabi, matapos ang trabaho, nakangiti siyang nilapitan ni Stanley. Ay, ako nga pala si Stanley. Nakangiting pakilala nito. Napatigil si Ashley. Parang ang corny kung iimbitahan kita sa restaurant, no? Napangiti siya. Nice to meet you, Stanley. Pero kailangan ko nang umuwi. Naghihintay ang mga anak ko. Napakunot noo sa Stanley. Akala yata'y nagbibiro siya. Mga anak? Ilan? 2. Sandaling katahimikan. At pagkatapos, tumawa ng malakas si Stanley. Kaya pala. Di mas okay. Lagi na akong kumakain mag-isa. Sila bihira. Bakit hindi tayong lahat ang lumabas? O maglakad-lakad sa parke? Ang ganda ng panahon. Nag-alinlangan si Ashley. Pero naalala niya, matagal na niyang ipinangako sa mga anak ang parke. At doon niya naramdaman ang gaan. Parang matagal na silang magkakilala. Parang walang kailangang patunayan. Hindi nagtagal, ipinakilala niya si Stanley sa kanyang mga anak. Pati na rin sa kanyang ina. At ang mas nakakagulat, handa si Stanley. Handa sa lahat. Ito ba yung sinasabi nilang love at first sight? Tanong niya sa sarili. Oo, totoo pala. Nagmahalan sila ni Stanley, kasamang mga bata, kasama ang pamilya. Mas mabilis pang nasanay sina Marie at Tommy kay Stanley kaysa sa sarili nilang ama. At ang ina ni Ashley, agad na nakita ang kaibahan. Maaasahan ng lalaking yan, sabi ng kanyang ina. Hindi niya kailanman nagustuhan si Frank, pero si Stanley naroon. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Isang gabi ay bigla na lang lumuhod si Stanley. Ashley, pakakasalan mo ba ako? Sabi nito nang walang pag-aalinlangan. Oo, pakakasalan kita. Lumuluhang sagot ni Ashley. Bayad na ang mga utang, maayos ng buhay. At sa wakas, naghanda sila para sa kasal na matagal ng pangarap ni Ashley. Hindi tulad noon sa kolehiyo na magulo, minadali at puno ng takot. Ngayon, maganda, maayos at buo. Ang kasal ay parang panaginip. Maraming bisita, bulaklak at regalo. Isang babaeng dumaan sa kahihiyan, gutom, takot at luha. Nakahanap ng tunay na kaligayahan. At inakala ni Ashley, ang tanging tumulong sa kanya ay ang kanyang ina. Pero nagkamali siya. May isang huling regalo. Isang maliit na basket na may sariwang bulaklak. At sa ilalim nito ay may isang kahon. Pagbukas niya, isang napakagandang pendant. Eksaktong katulad ng minsang ibinalik niya. May sulat na kasama yon. Sa inyo ni Stanley, maraming taon ng pagmamahal at kaligayahan. Ang pendant na ito ay ginawa sa alaala ng isang kabutihang hindi ko kailanman nakalimutan. Galing yon kay Mrs. Flores. Doon niya nalaman ng lahat. Nakilala siya ni Mrs. Flores noon pa. At siya rin ang nasa likod ng bagong trabaho. Tahimik, hindi nagpakilala, hindi nagpakitang loob.
Tahimik na bumawi ang kapalaran. Kailangan ko siyang pasalamatan. Marahil ang isang nag-iisang babae na matagal nang nawala ng mahal sa buhay ay naghihintay rin ng pagpapatawad. Lumipas ang mga taon, ang bahay ni na Ashley at Stanley ay puno ng ingay. Hindi ng sigawan, kundi ng tawa ng mga bata. Si Marie, na minsang ipinaglaban ng buong tapang ng kanyang ina, ay lumaking malusog at masigla. Mahilig siyang magbasa at pangarap niyang maging doktor. Para makatulong sa mga batang katulad ko noon, madalas niyang sabihin. Si Tommy, masigla at mapagkalinga. Palaging nasa tabi ni Stanley. Hindi man niya ito kadugo, siya ang ama na naroon. At si Stanley, hindi kailanman sinubukang palitan ang nakaraan. Bagkos, pinili niyang maging bahagi ng kasalukuyan. Si Ashley naman, hindi na takot mangarap. Hindi dahil nawala ang mga pagsubok, kundi dahil may kasama na siyang humaharap sa mga ito. Sa mga tahimik na gabi, kapag magkatabi silang mag-asawa at pinapakinggan ang paghinga ng mga bata. Hindi naging madali ang buhay, pero naging makabuluhan at doon niya lubos na naunawaan. Hindi kailangan perpekto ang simula para maging maganda ang wakas. Minsan, ang tunay na pamilya ay hindi yung una mong pinili, kundi yung nanatili. At sa tahanan yon, ang pag-ibig ay hindi na kailangang ipaglaban dahil ito na mismo ang naging sandata laban sa mundo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagtitiis kapag sinamahan ng dangal ay may gantimpala at ang pag-ibig kapag hindi natakot sa responsibilidad nagiging tahanan. Tulad ni Ashley, huwag sana tayong magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Bagkos, matuto tayong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sarili at sa sarili nating kapayapaan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.